Nagsimula ang pelikula sa isang pagod na sundalo na nagngangalang Mickey, na nasa isang bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Dinala niya ang kanyang dalawang anak na sina Jack at Jane sa bahay ng kanyang kapatid na si Noah sa kagubatan ng Amerika. Ang asawa ni Mickey na si Sophie, ang siyang nagmaneho ng sasakyan dahil pagod si Mickey sa kanyang kamakailang tungkulin sa militar. Hindi nagtagal, narating nila ang bahay ni Noah sa gitna ng kagubatan at umaasang magkakaroon sila ng magandang bakasyon. Gayunpaman, hindi ito naging kaaya-aya lalo na para kay Jane. Nang pumasok sina Mickey at Sophie sa bahay, laking gulat nila nang makitang nasa magulo itong estado, na para bang sadya itong iniwan ng marumi. Sinubukan ni Mickey na manatiling positibo, at inisip na maaaring lasing na lasing lang si Noah. Ngunit habang papasok sina Jack at Jane sa loob, tinamaan sila ng isang napakabahong amoy na malamang ay nagmumula sa mga nakakalat na pagkain. Habang ginagalugad ang bahay, ipinagmalaki ni Jane ang military lineage ng kanyang ama. Natuklasan niya na hindi lamang ang kanyang ama, kundi pati na rin ang kanyang lolo at lolo sa tuhod ay nagsilbi sa militar, na makikita sa iba't ibang mga larawan at mana sa bahay. Kahit si Noah na nakatira doon ay isa ring sundalo. Naging inspirasyon ito para kay Mickey na sundan ang kanilang mga yapak at maging isa ring sundalo. Si Mickey ay hindi lang isang ordinaryong sundalo, isa siyang retired Special Forces soldier na kilala at kinatatakutan ng 9 na malalaking bansa. Nang gabing yun, patuloy na nagrereklamo si Jane sa kanyang mga magulang dahil hindi niya gusto ang vacation spot. Pinaalalahanan ni Mickey ang kanyang mga anak na maging mapagpasalamat, ngunit na-realize niyang pareho silang umaasa na makapagbabakasyon sa beach. Gayunpaman, katatapos lang magretiro ni Mickey sa militar kaya mas pinili niyang magbakasyon sa bahay ni Noah para igalang ang military tradition ng kanilang pamilya. Kinabukasan, binisita ni Mickey ang libingan ng kanyang ama at lolo na malapit sa bahay ni Noah. Sa kabila ng kanilang respected military service, inilibing sila ng walang anumang seremonya. Kalaunan sa araw na yun, nagpaplano si Mickey ng ibang karanasan para sa kanilang bakasyon, at ito ay kung paano gumamit ng baril. Lingid sa kanyang kaalaman, kanina pa pala may nagmamatsyag sa kanyang pamilya. Nakatuon si Mickey sa pagtuturo kay Jack habang patuloy na nagiging malambing kay Sophie. Sa kasamaang palad, hindi interesado si Jane sa pag-aaral na bumaril at malungkot pa rin tungkol sa bakasyon. Dahil dito, pumunta siya sa kanyang silid at inilabas ang kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanyang ina, na sinusubukan namang pakalmahin siya. Pagsapit ng gabi, naguguluhan si Jack dahil hindi gumagana ang telebisyon sa living room. Biglang may naalala si Mickey at sinabihan ang kanyang mga anak na pumunta sa kanilang mga silid. Sa kanilang pagkabigla, peke ang TV at sa likod nito ay isang safe na naglalaman ng mga family treasures at mga mahahalagang dokumento noong World War II. Samantala, nabigla si Jack nang may makita siyang isang bagay sa ilalim ng kama at agad itong sinabi sa kanyang ama. Sinuri ni Mickey ang silid at nagulat nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Noah sa ilalim ng higaan. Kasabay nito, may paparating na isang sasakyan mula sa dulo ng kalsada kaya napilitan silang bumalik sa loob. Sinabihan ni Mickey ang kanyang pamilya na manatiling nakatago sa bahay, habang hinihintay nilang umalis ang sasakyan. Ngunit nang dumating ang umaga, nandoon pa rin ang sasakyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ilan pang sasakyan ang bumisita sa kanilang bahay, na nagudyok kay Mickey na makipagsapalaran sa labas upang alamin kung sino ang dumating. Sa kanilang pagkabigla, may 12 sundalo na dating nagsilbi sa team na kinabibilangan ni Mickey noong nakaraang digmaan. Sinabi nila kay Mickey na pumunta sila upang hanapin ang mga kayamanan at mana ng kanyang pamilya. Binigyan nila siya ng ilang oras upang hanapin ang mga mahahalagang bagay na ito sa bahay at ibigay ang mga ito sa kanila. Matapos malaman ang kanilang mga intensyon, kinailangan ni Mickey at Sophie ng bagong plano para maiwasang pumasok ng mga sundalo sa bahay. Gayunpaman, na-realize ni Mickey na mahigpit na binabantayan ang bahay at kung susubukan niyang umalis, mailalagay nito sa panganib ang kanyang pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Mickey ang isang sundalo na naguunat ng kanyang braso, kaya't sinamantala niya ang pagkakataong akayin palabas ang kanyang pamilya habang bitbit ang 2 bag na naglalaman ng mga kayamanan. Naging magulo ang bakasyon ng pamilya ni Mickey at hindi na sila ngayon makaalis sa lugar. Dahil dito, kinailangan ni Mickey na dalhin ang kanyang pamilya sa kagubatan upang magtago. Samantala, hindi na malaya ng mga sundalo na nakatakas na si Mickey at inabot sila ng 1 oras upang malaman ito. Samantala, nakipagsapalaran si Mickey at ang kanyang pamilya sa malalim na kakahuyan.
Sa kabutihang palad, nakahanap si Mickey ng mapagpapahingahan at mapagtataguan. Kalaunan, sinadya niyang itago ang 2 bag ng mana sa isang ligtas na lugar. Sa kabilang banda, nagpaplano ang mga sundalo na tugisin si Mickey at nagsagawa ng pagpupulong. Bata pa ang karamihan sa mga sundalo ngunit tila bihasa sila at may karanasan na sa mga ganitong bagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik si Mickey at nakita ang nagaganap na meeting. Habang nagpupulong, ang isa sa mga sundalo ay binantaan ng kanilang pinuno na si Kane dahil sa hindi niya pagsunod sa utos. Noong una, inakala ng ibang mga sundalo na nagbibiro lang si Kane at tinawanan lang siya. Gayunpaman, nang humupa na ang kanilang pagtawa, ang isa sa mga sundalo na nagngangalang Franco ay sinaksak ang sundalong pinagbantaan ni Kane hanggang sa siya'y mamatay. Ikinagulat ito ng lahat ng mga sundalo at hindi na nila nakitang nakakatuwa ang mga kilos ni Kane. Mula noon, wala nang nangahas na suwayin si Kane o papatayin sila ni Franco. Mabilis na bumalik si Mickey sa kanyang pamilya at ipinaliwanag na hindi pa sila makakauwi. Hindi niya maaaring hayaan ang mga sundalo at ang paglaban lang ang choice na meron sila. Pagkatapos, nagpasya si Mickey na harapin ng paisa-isa ang mga sundalo. Habang ginagalugad ng natitirang mga sundalo ang kakahuyan, naghiwa-hiwalay sila upang subukang limitahan ang mga galaw ni Mickey. Sa isang punto, nakatagpo ni Mickey ang isang sundalo na may pambihirang camouflage skills, ngunit mabilis niya rin itong tinalo. Kinuha ni Mickey ang radyo ng komunikasyon at tumugon sa mga mensahe ni Kane. Iginiit niya na meron na lang 10 katao at didispatsahin niya ang mga ito sa lalong madaling panahon. Samantala, nagkaroon ng ideya si Jack na sundan ang kanyang ama sa kabila ng kakaunting karanasan sa pagbaril. Sinubukan ni Sophie na pigilan si Jack ngunit sa kabutihang palad, bumalik si Mickey at tinalikuran ni Jack ang kanyang plano. Pagsapit ng gabi, hinayaan ni Mickey ang kanyang pamilya na magpahinga. Gayunpaman, hindi nila maalis ang kanilang pag-aalala at pagkabalisa tungkol kay Mickey, na muling nakipagsapalaran sa kagubatan para muling makipaglaban. Sa huli, nagpasya si Jack na sundan ang kanyang ama dahil hindi mapigilan ni Jane na mag-alala sa kanya. Samantala, kumilos si Mickey gamit ang husay ng isang assassin. Kalaunan, hindi na napigilan ni Sophie si Jack dahil nangangamba din siya para sa kaligtasan ng kanyang ama. Noong gabing yun, nagtagumpay si Mickey na mapabagsak ang isa pang sundalo. Kinabukasan, natuklasan ng grupo ni Kane ang katawan ng isa sa kasamahan nila, at nataranta ang kanyang koponan sa number 9 na nakaukit sa dibdib ng bangkay, hudyat na 9 na lang ang natitira sa miyembro. Inutusan ni Kane ang kanyang koponan na maging mas maingat sa kanilang pagtugis kay Mickey. Habang patuloy na naglalakad si Jack sa kagubatan, si Mickey naman ay nasa tabi ng isang maliit na ilog habang naghuhugas ng kanyang mukha. Sa sandaling yun, bumalik ang mga alaala ng isang malagim na insidente noong panahong nasa Afghanistan pa siya. Naalala niya kung paano pinatay ng kanyang kasamahang sundalo ang mga inosenteng sibilyan at iniligtas lamang ang isang babae at kanyang anak. Nang sinubukan ni Mickey na makialam at iligtas ang babae, itinuring siyang traidor ng kanyang mga kasamahan. Dahil sa nakakatakot na alaalang ito, na-realize ni Mickey na kahit ang mga tao ay may kakayahang gumawa ng matinding kalupitan. Nabigo siyang protektahan ang babaeng yun, at isa itong panghihinayang na dala niya habang buhay. Ngayon, ang ilan sa mga dating kasamahan niya noon, na sina Kane at Franco, ay hinahunting siya upang nakawin ang mga kayamanan ng kanyang pamilya. Habang puno ng galit at pagnanais na makapaghiganti, muling napatay ni Mickey ang isa sa mga tauhan ni Kane. Maya-maya, dumating ang isa pang sundalo at ginamit ni Mickey ang bangkay ng kanyang tinambangan bilang panangga. Patuloy niyang iniwasan ang mga putok ng baril, nagtago sa likod ng ilang puno at sa huli, nagtagumpay siyang tambangan ang pangalawang sundalo mula sa likuran. Nang nakaharap ni Mickey ang babaeng sundalo, nagpasya siyang huwag gumamit ng armas kahit na merong malaking pangangatawan ang babae. Sumabak sila sa isang mahigpit na hand-to-hand combat, ngunit nagawa siyang talunin ni Mickey sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa isang puno. Hindi nagtagal, dumating si Kane kasama ang kanyang team at natagpuan ang patay na babaeng sundalo. Mabilis nilang napagtanto na meron silang isang pambihirang kalaban. Muling minarkahan ni Mickey ng number 7 ang patay na sundalo, na nagpapahiwatig na 7 tao na lang ang natitira sa grupo ni Kane. Pagkaraan ng ilang oras, ipinagpatuloy ni Kane at ng kanyang koponan ang kanilang pagtugis at malapit na sana nilang mahanap si Jack. Sa kabutihang palad, dumating si Mickey upang iligtas ang anak at sinabihan si Jack na gambalain ang isa sa mga sundalo,
habang si Mickey naman ay mabilis na hinarap ang isa pang sundalo na nagpapatrolya sa lawa. Walang kaide-ideya ang sundalo na nagtatago si Mickey sa tubig. Nang dumating ang tamang sandali, naglunsad ng sorpresang pag-atake si Mickey. Nagkaroon muli sila ng isang matinding labanan, ngunit nakuha ni Mickey ang isang baril mula sa ilalim ng lawa at binaril ang sundalo. Pagkatapos nito, kinolekta ni Mickey ang ilang mga armas at sinimulang hanapin si Jack. Samantala, nag-alala sina Sophie at Jane dahil hindi pa bumabalik sina Mickey at Jack. Sa kasamaang palad, natagpuan ni Jack ang kanyang sarili na natrap ng isa sa mga sundalo. Maging sina Sophie at Jane ay nahuli ni Stan at Franco at dinala sila sa bahay ni Noah. Kalaunan, nailigtas ni Mickey si Jack ngunit nalaman niyang nahuli sina Sophie at Jane. Para gawing mas malala ang mga bagay-bagay, balak ni Kane na saktan sina Sophie at Jane. Galit na galit si Mickey at mabilis na hinarap ang sundalong umatake kay Jack bago nagtungo sa bahay ni Noah. Samantala, hindi sumang-ayon si Stan sa plano ni Kane na saktan sina Jane at Sophie, kaya nagalit si Kane at binaril siya. Maya-maya, nagradyo si Mickey na malapit na siyang dumating at binalaan si Kane na huwag gumawa ng anumang reckless na bagay. Gayunpaman, hindi pinansin ni Kane at Franco ang babala ni Mickey, na lalong nagpagalit sa ating bida. Nagsimula siyang tumakbo patungo sa bahay ni Noah at mabilis na pinatumba ang dalawa pang tauhan ni Kane. Hindi nagtagal, narating ni Mickey ang bahay ni Noah. Nagulat at nataranta si Kane sa malakidlat na paggalaw ni Mickey. Pagkatapos, dinala ni Kane at Franco sina Sophie at Jane sa labas bilang mga hostage. Sinimulang makipagnegosasyon ni Mickey at sinabing ibubunyag niya kung saan nakatago ang mga treasure bag. Gayunpaman, iginiit ni Kane na isang tao lamang ang maaaring palayain bago ibigay ni Mickey ang mga treasure bag. Walang ibang choice si Mickey kundi gumawa ng isang mahirap na desisyon. Pinili niyang palayain si Sophie, dahilan para maiwan si Jane sa kustodiya ni Kane. Sa kabila ng sitwasyon, nanatiling kampante si Mickey at sinabihan si Sophie na bumalik sa kanilang orihinal na pinagtaguan kung saan naghihintay si Jack. Pagkaalis ni Sophie, inutusan ni Kane si Franco na sundan si Mickey sa lokasyon kung saan nakatago ang mga bag ng kayamanan. Habang naglalakad sila sa kagubatan, sinimulang pahirapan ni Franco si Mickey. Samantala, ibinalik si Jane sa bahay ni Noah at isinailalim sa patuloy na panghaharas ni Kane. Sa huli, narating ni Mickey at Franco ang lokasyon at agad na isiniwalat ni Mickey ang mga nakatagong treasure bags. Ngunit sa sandaling maging distracted si Franco, agad na naglunsad ng pag-atake si Mickey. Lalong tumindi ang galit ni Mickey dahil si Franco ang nagpahirap sa kanya noong nasa Afghanistan pa sila. Kasabay nito, nag-aatubiling pumayag si Jane sa mga gusto ni Kane at nagsimulang umupo sa kanyang kandungan. Sa kabilang banda, nagkaroon sina Mickey at Franco ng isang mainit na labanan ngunit sa loob lamang ng 2 segundo, nagawang mabaliktad ni Mickey ang sitwasyon. Ang minanang katalinuhan at combat skills ni Mickey ay nagbigay daan sa kanya upang talunin ang dati niyang kasamahan. Samantala, nagawang lokohin ni Jane si Kane at matalinong nakatakas. Gayunpaman, hinabol siya ni Kane at nahuli rin sa huli ang dalaga. Sa oras na yon, dumating na si Mickey at kinailangan niyang sumunod sa sitwasyon para sa kaligtasan ni Jane. Gayunpaman, galit na galit si Kane dahil niloko siya ni Jane at pinatay ni Mickey si Franco. Sinaktan ni Kane si Jane hanggang sa mawalan siya ng malay na nag-trigger ng matinding galit ni Mickey. Sa huli, nagkaroon ng matinding laban sina Mickey at Kane. Noong una, nahihirapan si Mickey dahil mas bata at mas malakas ang kanyang kalaban. Muntik na siyang mapatay ni Kane ngunit kinailangang sumuko ni Mickey nang makitang may hawak na baril si Kane at papatayin na siya nito. Sa kabutihang palad, nagawang mabaril ni Sophie si Kane sa dibdib mula sa likod bago pa niya mabaril si Mickey. Mabilis na tinapos ni Mickey si Kane para matiyak na patay na siya. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, binigyan ni Mickey si Noah ng maayos na libing. Nagpasalamat si Mickey dahil nakasama niyang muli ang kanyang pamilya, habang ang mana at kayamanan ng pamilya ay nanatiling nakatago at ligtas, at dito na nagtatapos ang pelikula. Ang aral na makukuha sa pelikulang ito ay huwag mong itago ang kayamanan ng iyong pamilya sa likod ng peking telebisyon dahil magdudulot lang ito ng gulo lalo na kapag may tsismosa kang kapitbahay. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.